Mula sa mga anino, biglang lumabas ang Dark Tendrils at tinusok ang Minotaur habang nakatayo ito. At nang tuluyan na itong mapigilan, sinimulan ni Oda na hilahin ang Minotaur papasok sa mga anino hanggang sa tuluyan itong kainin ang buong katawan at ulo na lang ang naiwan. Kaya tuluyang napatay ang Minotaur, pero kahit nanalo siya sa laban, wala pa ring full control si Oda sa kanyang shadow powers kaya nahirapan siyang pigilan ang mga ito na magwala. Buti na lang dumating si Seren at tinulungan siyang kumalma hanggang sa unti-unti niyang na-withdraw ang mga tendrils. At matapos ang laban ay bumalik silang lahat sa castle kung saan pinuri ni Seren si Oda sa successful mission at sinabi na dahil sa kanya ay nakauwi silang lahat ng ligtas. Pero pinaalalahanan din siya na sobrang lakas ng shadow skill niya at may malaking kapalit ito sa kanyang katawan kaya huwag daw niya itong gamitin kung hindi talaga kailangan. Pagkatapos ay sinabi ni Seren na may regalo siya kay Oda at ibinigay niya ang isang katana na ayon sa kanya ay ginawa ng first hero na nasummon centuries ago. Nagpasalamat si Oda pero nagtaka kung bakit sa kanya ito ibinigay at hindi kay Tsukasa na current hero ng Tsukasa. Ipinaliwanag ni Seren na may holy sword na si Tsukasa at siguradong maghahihinala ang king kapag nakita niyang hawak ni Tsukasa ang katana dahil ninakaw lang daw niya ito sa Royal Armory. Kaya tinanggap na lang ni Oda ang espada at natuwa siya na pareho sila ng ginamit na sword ng dating hero. Pero naalala rin niya na hindi pa rin maayos ang sitwasyon ni Tsukasa dahil nalaman nilang cursed ito at kahit nabawasan ng ilang symptoms dahil sa disenchantment spell ay nandoon pa rin ang mismong curse kaya balak ni Oda na alamin ang dahilan. At nang gabing iyon ay palihim siyang pumasok sa kwarto ng princess at nadatnan niya itong pinapalakas ang curse kay Tsukasa gamit ang isang magic crystal para gawing puppet. Pero bago pa niya matapos ang spell ay agad kumilos si Oda at hiniwa ang crystal sa gitna kaya pansamantalang nawala ang epekto ng curse. Pagkatapos ay itinapat niya ang espada sa leeg ng princess at tinanong kung bakit niya ginagawa iyon. Malamig na sinabi ng princess na lahat ng ginagawa niya ay para sa king, pero napansin ni Oda na wala itong sariling isip at malinaw na kontrolado rin siya kaya hindi niya magawang patayin ang princess at umalis na lang siya. Pero mali ang naging desisyon niya dahil pag-alis niya ay binuksan ng princess ang closet na puno ng cursed crystals para sa bawat classmates ni Oda at sinimulan niyang gamitin ang mga iyon. Matapos ang ilang sandali, dinala ni Oda ang mga cursed crystals kay Seren at tinanong kung may alam siya tungkol dito. Nakita na ni Seren ang mga crystals na ito noon at bulong niyang sinabi na hindi siya makapaniwala na hindi pa rin sumuko ang king sa bagay na ito. Tinanong niya si Oda kung na-reveal niya ang sarili sa princess nang sirain niya ang crystal. At inamin ni Oda na oo, pero ginawa niya iyon para malaman kung ano ang iniisip ng princess at bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Sinabi ni Seren na ang princess ay wala ng sariling kalooban at isa na lamang siyang puppet ng king sa puntong ito. Pero sapat na ang nagawa ni Oda sa araw na iyon, kaya sinabi ni Seren na matulog na siya at pinaalalahanan siyang huwag nang magpahinga sa loob ng castle, dahil tiyak na susubukan ng princess na curse-in ang lahat maliban kay Tsukasa, pero hindi niya alam kung sino si Oda. Kaya wala siyang kontrol sa kanya. Bagamat hindi niya alam kung sino talaga si Oda, ngayon ay alam na niya na may assassin sa castle grounds, kaya siguradong hahanapin ng mga guards ang bawat sulok at kanto sa buong gabi, kaya hindi na makakubling si Oda sa storage closets. Humingi ng paumanhin si Oda sa pag-reveal niya ng walang iniisip na consequences, pero sinabi ni Seren na hindi kailangan humingi ng tawad dahil natural lang sa kabataan ang magkamali at trabaho niya bilang adult ang tulungan siyang harapin ang aftermath. Nagpasalamat si Oda na may tulad ni Seren na nagbabantay sa kanya, at sinabi ni Seren na kung gusto niyang ipakita ang tunay na pasasalamat, isama siya ni Oda kapag natagpuan na niya ang paraan para makabalik sa Japan. Nagpalipas ng gabi si Otis sa isang puno, pero nagising siya sa maingay sa castle ng madaling araw at nagtaka kung ano ang nangyayari, kaya pumunta siya para tingnan. Nakita niya ang ilang guards at classmates na nagtipon, at nang makita siya ni Tsukasa, laking ginhawa niya na makita si Oda muli. Natutuwa si Oda na nawala na ang curse kay Tsukasa, pero mukhang panik si Tsukasa at tinanong kung nasaan siya. Ipinaliwanag ni Oda na natutulog lang siya at tinanong kung ano ang nangyayari, pero sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Commander Seren na nakahandusay sa floor na may dagger na nakadikit sa kanyang dibdib. Naiyak si Oda at tinanong kung sino ang pwedeng gumawa ng ganoong bagay, pero bigla, lahat ng classmates niya ay lumapit at sinisi siya bilang killer. Ang dagger sa dibdib ni Seren ay kapareho ng nakita nilang ginamit ni Oda isang araw lang ang nakalipas, kaya mukhang ebidensya laban sa kanya, pero nakita nilang nabasag ang dagger ni Oda laban sa Minotaur sa dungeon, kaya hindi iyon niya.
Kahit ganoon, sinasabi ng lahat ng classmates niya na sobra siyang suspicious dahil lagi siyang nawawala at biglang lumilitaw kung kailan niya gusto. Na-realize ni Oda na tiyak na matagumpay na na-curse ng princess ang lahat ng classmates niya para kumilos sila ng ganito, kaya tanging si Tsukasa lang ang normal pa. Sinubukan ni Jill na ipagtanggol si Oda dahil hindi patas na sisihin siya sa murder ng walang ebidensya, pero bigla na lang dumating ang king at inanunsyo na si Oda ay tinitingnan bilang traitor sa murder ni Commander Seren, kaya inutusan niya ang guards na agad siyang patayin. Napansin ni Oda ang ngiti sa mukha ng princess at doon niya na-realize na na-set up siya, kaya kahit anong paliwanag ay hindi sapat para mailigtas siya. Nang papatayin na siya ng guards, inactivate niya ang concealment skill at bigla siyang nawala sa paningin, kaya inutusan ng king ang kanyang mga tao na maghanap sa bawat sulok. Habang iyon, palihim na lumapit si Oda kay Jill dahil alam niyang mapagkakatiwalaan ito, at doon niya nalaman na ang tunay na pumatay kay Seren ay ang personal assassins ng king, at ngayon si Oda naman ang target nila kaya kailangan niyang tumakas. Ipinaliwanag ni Jill na inasahan ni Seren ang ganitong sitwasyon, kaya naghanda na siya ng bag ng supplies para magamit ni Oda. Nagpasalamat si Oda kay Jill at pagkatapos kunin ang mga kailangan, umalis siya sa kingdom. Sa gabi, nag-meeting ang king at princess para talakayin ang progress ng plano, at nagulat ang king kung gaano kadali nilang naalis si Seren, pero mabuti na lang at mabilis itong naayos ng assassins. Natapos na rin ng princess ang pag-curse sa lahat ng students maliban kay Tsukasa, kaya kailangan na lang nila ng dahilan para simulan ang digmaan laban sa Nation of the East. Sinabi ng king na magiging useful pawns ang student sa digmaan, at para sa isa na nakatakas, sigurado siya na hindi kakayanin ng batang tulad niya ang mag-survive mag-isa, kaya inutusan niya ang princess na ipadala ang Night Raven Assassins. Samantala, dumating na si Oda sa dungeon dahil sinabi ni Seren na ito ang pinakamagandang lugar para magtago kung on the run, dahil halos walang maghahanap sa dungeon. Pero limitado ang tubig at pagkain, kaya kailangan niyang mag-ingat. Kahit may concealment skill si Oda, marami pa ring monsters doon na may heightened smell o hearing na pwedeng makadetect sa kanya, pero habang mag-level up ang assassin class niya, eventually may tatago niya ang amoy, tunog ng hakbang, at pati heat signature hanggang maging truly undetectable. May mga bosses every 10 levels, at kapag pumasok sa boss room, hindi ka makakalabas hanggat hindi napatay ang boss, kaya delikado ang pumasok mag-isa, pero wala siyang choice kung gusto niyang mag-progress. Pagpasok niya, agad siyang hinarap ng Chimera, at kahit nakakaiwas siya sa mga unang strikes nito, napatigil siya nang bigla itong umatake gamit ang snake tail na naglalabas ng venom. Namatay si Oda sa isang suntok sa kanyang binti kaya hindi na siya makagalaw ng mabilis tulad ng dati, at dahil doon, nagawa ng Chimera na tusukin ang kanyang likod gamit ang claws nito. Pero bago pa man siya tuluyang matalo, ginamit ni Oda ang kanyang trump card at incast ang shadow magic para tuluyang wasakin ang Chimera, kaya napatay niya ang unang dungeon boss. Ngunit dahil sa pinsalang natamo niya at sa pagod mula sa paggamit ng shadow skill, napasailalim siya sa critical condition. Nakita ng shadow skill na may panganib na mamatay ang master nito, kaya habang unconscious si Oda, automatiko itong nag-switch mula sa attack mode papuntang recovery mode at sinimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Samantala, sa castle, tinanong ni Tsukasa ang lahat na umalis sa castle kasama siya. Nagtanong ang iba kung gusto niyang puntahan ang Demon King agad, at pumayag siya sa excuse na iyon. Pero sinabihan siya ng classmates na tumigil at umupo dahil hindi sila aalis. Na-realize niya na ang kanilang kilos ay epekto ng curse na sinabi ni Seren bago siya pinatay, at kung totoo na mind-controlled ang lahat ng classmates niya, kailangan na lang niyang umalis mag-isa. Sa gulat niya, may ilang classmates na pumayag sumama sa kanya, at ilang oras lang, lahat sila ay nasa labas na ng city limits. Nagulat sila na napakadali nilang nakatakas, pero may sense dahil ang excuse nila ay gusto nilang labanan ng Demon Lord at hindi makatwiran para sa king na pigilan sila sa mission. Habang naglalakad, nagtaka si Tsukasa kung bakit sumama ang iba kahit ang karamihan ay tumanggi, at sinabi ni Yuki na sa tingin niya walang sino man sa kanila ang naapektuhan ng princess's curse. Sinabi naman ni Asina na posibleng ang actions ni Tsukasa ang nakatulong para mapalaya sila sa curse, kahit hindi niya matandaan eksakto, may malabong alaala siya na palihim na pumasok sa kwarto ng princess at winasak ang ilang crystals. Later, nalaman nila na si Jill ang responsable dahil ginamit niya ang manipulation skill para kontrolin ang katawan ni Asajina at undo ang curse. Kahit ilang students lang ang napalaya, masaya si Jill na natupad niya ang huling wish ni Seren.
Habang umaalis ang grupo sa kingdom, naisip ni Esakina na kailangan niyang makahanap ng paraan para muling makipag-ugnayan kay Oda. Nais niyang sinubukan niyang hanapin si Oda habang nagtatago pa ito sa castle, at kahit na na-curse siya noon, nakaramdam siya ng sama ng loob na hindi niya naipagtanggol ang kaibigan niya. Karamihan sa class ay bihirang makipag-usap kay Oda, pero isang araw habang pauwi galing school, nagkataong nagkita si Esakina kay Oda habang nagtatrabaho sa construction job. Ito ang unang pagkakataon na nagkita sila sa labas ng school, kaya sinabi ni Oda kay Asina na itago ang trabaho niya dahil ayaw niyang malaman ito ng kanyang maliit na kapatid. Nangako si Asina na itatago niya ang sikreto dahil alam niya kung ano ang pakiramdam ng mag-alaga ng maliit na kapatid. At nagkataon na best friends ang kanilang mga kapatid, kaya natawa sila sa coincidence na iyon. Samantala, sa dungeon, nakabawi na sa consciousness si Oda at biglang naalala niya ang panaginip tungkol sa araw na nakilala niya si Asina. Nababahala siya kung ayos lang si Asina at kasing alala rin niya ang kanyang ina at kapatid sa Japan. Pero nang matapos ang kanyang pag-aalala, napansin niyang hindi siya masyadong nasasaktan kahit nataman ng claws ng Chimera ang kanyang likod. Tinawag niya ang status screen niya at napansin niyang tumaas ng malaki ang stats niya mula sa pagkatalo sa Chimera. Pero hindi niya maintindihan kung bakit halos full ang HP niya kahit na nadamage siya sa laban na iyon. Napansin din niya na ang Shadow Magic skill niya ay level 3 na, at hindi niya alam kung paano ito tumaas ng ganito agad sa isang paggamit lang, pero wala siyang oras mag-isip pa, kaya nagdesisyon siyang magpatuloy. Sa mas malalim na bahagi ng dungeon, nakasalubong niya ang isang giant slime, at nang hiwain niya ito, may nakita siyang magandang elf girl sa loob. Naisip ni Oda na subukan ang isa sa mga bagong skills niya mula sa leveling up, ang World's Eye. Nang i-activate niya ito, dumagsa lahat ng impormasyon tungkol sa buhay ng babae sa isip niya, pero sobrang overwhelming kaya kinansela niya ang skill sa kalagitnaan. Halos 2% na lang ang HP ng babae, kaya dinala siya ni Oda sa 69th floor at inilapag sa tabi ng pool ng tubig para makapahinga. Nang magising ito, binigyan siya ni Oda ng tubig para uminom at pakalmayin siya. Sinabi niya kay Amelia na matulog muna para makabawi, pero sinabi ng babae na gutom siya, kaya niluto niya ng boiled porridge si Amelia. Nagpasalamat ang babae at agad itong kumain. Pagkatapos kumain, tinanong siya ni Amelia kung paano siya nakarating doon dahil naaalala niyang mas malalim pa siya sa dungeon, at ipinaliwanag ni Oda na ito ang pinakamalapit na watering hole kaya dinala niya siya pataas. Nagulat si Amelia na inalagaan siya ni Oda kahit hindi pa sila nagkakilala, at sinabi niyang ito ang pinakamabuting ginawa ng kahit sino para sa kanya. Ilang oras pa lang, nakabawi na si Amelia at nakarating na sila ni Oda sa 80th floor, pero nagtataka si Oda kung bakit siya sinusundan ni Amelia dahil akala niya gusto nitong umakyat agad sa surface. Sinabi ni Amelia na bumaba siya sa dungeon para linisin ito, tulad niya, kaya hindi siya aalis hanggat hindi natatapos ang goal niya. Pumasok sila sa floor boss room, at agad-agad silang inatake ng isang dragon pagkapasok nila. Parehong tumalon para makaiwas, at ginamit ni Amelia ang gravity magic para pabigatin ang dragon habang si Oda naman ay nagpunta para sa finishing blow. Pero sa hindi inaasahang paraan, natunton ng dragon si Oda at naitulak siya palabas ng hangin. Sinabi ni Amelia na malamang ay tina-track ng dragon ang mana signature ni Oda, kaya dapat niyang i-defuse ito sa paligid, pero hindi alam ni Oda kung paano. Kaya ginawa niya ang susunod na pinakamainam na paraan, ginamit niya ang pure mana para umatake sa dragon bago ito tuluyang tusukin sa mga mata. Bumagsak ang dragon sa lupa, defeated, pero naguluhan si Amelia sa ginawa ni Oda, ipinaliwanag ni Oda na hindi niya alam kung paano i-diffuse ang mana sa paligid, kaya ginamit na lang niya ang surrounding mana para umatake. Nagulat si Amelia na kaya pala niyang gawin iyon, pero bago pa siya makapagtanong ng higit pa, biglang nag-glow ang katawan ng dragon.